Sa murang edad ni Tony, ay nakaranas na siyang makipaglaro at makipaglaban sa hamon at kalupitan ng buhay. Dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya, napilitan siyang magnakaw dahil sa pagkakasakit ng ina at bunsong kapatid na namatay nang iniwan sila ng kanyang ama na si Mang Luis dahil sa kirida nito. Nakita niya ang kanyang sarili kasama ng mga kapwa bilanggo na umaasam at nangarap din isang araw na makalaya. Sa kabila ng pagkapiit niya sa pambansang bilangguan sa Muntinlupa, nakilala niya ang butihing padre na siyang nagturo sa kanya ng mga aral ng Diyos at ang itinuturing niyang ama-amahan na si Mang Hernan na may malaking puso at malalim na pagmamahal sa kanya. Itinuring siyang isang tunay na anak. Nagkaroon ng sinag, liwanag ang buhay at pagkatao ni Tony sa piitan. Sa piling nila Mang Hernan, Mang Doming, Bok, Padre Abena at Miss Reyes na isang nurse. Si Mang Doming na pinatay ang kanyang matalik na kaibigan dahil sa naging kalaguyo ang kanyang asawa. Si Bok naman nabasmasok sa kulungan, larawan ng kawalang direksyon sa buhay. At si Mang Hernan na isang propesor at manunulat na nakulong dahil sinunong ang ilang mga aklat at akda na immoral at mali-mali ang inulat. Dahil sa prinsipyo, hindi siya nagbayad ng multa kapalit ng kanyang paglaya sana. Nagkaroon si Tony ng isang inspirasyon sa katauhan ni Miss Reyes na nagpatibok ng kanyang puso at pangarap na mapangasawa kapag nakalaya na siya. Isang araw ay hindi inaasahang ang pagdalaw ni Mang Luis na ama ni Tony ay makapagbago sa buhay niya. Ang kanyang ama na lampas sa pagkatao niya ang nararamdamang galit at suklam. Pilit na nagpaliwanag ang kanyang ama sa kanya, humihingi ng tawad at nangako na ilalakad niya sa senador upang mabigyan ng parol. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang pagkapuot na yaon ay napalitan ng kabutihan at bukal sa pusong pagtanggap, katahimigang bumabalot sa madilim at payapang lugar. Tama, sa kabila ng karimlan, kadiliman at problema sa buhay na akala natin katapusan na ng buhay, mayroon tayong sikat at sinag na masusulyapan at masisilayan tulad ng buhay ni Tony at Luis. Ito'y isang hamon upang tayo'y mapagbago ng ating nakaraan at kapaligiran
Malapit ang mundong pinagalaman, buhay ang sariyang ganyan, di mabibigyan. Itan mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabi ko ay talaga ang buldo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko, ayaw labanan. Huwag mong isiligaw lamang, may malilim na kapalan. Ika'y hindi katangay punan, ano naman siyang likha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa, at hindi lang ikaw ang nagmuluha. Sakit mo'y may karapasan, kaya mo yan. Pagkabigo ay nalangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang, tumigil ang laban. Huwag mong isuko, ayaw labanan. Forgiveness. It's a big topic. There's all the stuff that we've done in our own lives, all of the bad decisions that we've made and the things that we regret that we need forgiveness for. And then there's all the stuff that other people have done to us that we feel justified in holding on to that unforgiveness. I've heard it said that, unforgiveness and holding on to it is like trying to drink poison thinking that we're going to hurt the other person. It just doesn't work. It eats away from the inside out and does more damage in the long haul. God has a plan for dealing with unforgiveness, and it's found in Jesus Christ. Jesus came and lived a perfect life. He died on the cross for us, and one of the things that he died for is to empower us to forgive. And then while he was there on that cross, not even having done anything to be there, he says, "Father, forgive them, for they know not what they're doing." He has the power to be able to set you free and to forgive you as well. If you click on the button on this page, I'd love to be able to see you get into contact with somebody who could actually walk you through the next steps of either dealing with the unforgiveness that you're harboring and letting go so that you can find freedom for yourself, or being able to find freedom for the forgiveness that you need. There's somebody on the other end that can help you navigate those next steps. Click on that button and find freedom in forgiveness.